Hello guys. Isang napakagandang biyernes. Isang napakagandang biyernes po dito sa Canada, sa inyo dito sa Canada. At isang napakagandang umaga dyan sa Pilipinas. O magandang gabi o umaga kung saan man sulok kayo ng mundo naroon. Sana po lahat ay nasa mabuting kalagayan. Ito, ako po ay nagbabalik para gumawa ng isang video na sana ay inyong magustuhan. Ayun. Ito pong place na to na gusto kong makunan ng video today ay ang City Airport. Ayan, ang City Airport po ay closed na for almost 10 years. Pero dinevelop po nila as a community or residential development. Ayan. Parang isang exclusive na residential dito sa middle, sa gitna ng Edmonton, halos siguro mga 5 minutes drive from the downtown core. Ayan. Isa pong prime location. Napakaganda po ng location na to. Kaya ang bahay dito ay nagre-range ng nasa 600 townhouses pa lang yan. Yes, 700 to I think it's 800, sorry. Mga 800 to 1 million to 3 million. Ang depende sa klase ng bahay. Pero mga townhouses, nag-range agad siya 800. Townhouses pa lang ito, guys. Kasi yung location niya is napakaganda. At sa prime location nga in the middle of the city. Kaya nga kung nag-work kayo sa downtown at na malalim ang inyong pocket, you have deep pocket, dito yun yung place na dapat nyong puntahan. Kung ang bahay po or townhouse o condo na inyong binili outskirt or mga 15 minutes drive from downtown, 15-20 minutes depende sa traffic conditions sa umaga o gabi. Yan nagre-range ng 400 single detached, 400 up to 3 million. Single detached house 400 plus. Mga 450 na siguro ngayon, 3 bedroom. Bahay po yan, single detached. Pagka outskirt po, hindi naman, mga 15 minutes drive from downtown city, downtown Edmonton. Tingnan po yung presyo, no. Ito po sinasabi kong Bloodsport community development na prime location sa gitna ng city. Townhouse pa lang yan, 2 bedroom or baka 2 bedroom lang yan, 800,000 Canadian. Kung kayo bibili ng house 15 minutes drive from downtown, single detached is nasa 400 start, 450 ang start. Tingnan po yung difference, napakalaki po ng difference. Townhouse pa lang yung isa, single detached lang yung isa. Outskirt po ng condo, 15 minutes, 20 minutes drive from downtown, nagre-range lang po ng 200, 300 lang po, 300, 250 to 300. Condo po yan, 1 bedroom, 1 bedroom, 2 bedroom, depende. Yan po ang sinasabi ko. Napakalaki po. Kung may deep pocket nga kayo, why not, diba? Bili kayo sa prime location. 10 years na po yan dinevelop hanggang ngayon. Ang bahay, mabibilang ko pa lang sa aking daliyo. Ibig sabihin napakarami pa pong ibig sabihin ilang bahay pa lang po ang nakalagay. Pero yung sinasabi ko pong itong lugar na to, Bloodsport, ayan ang pangalan ng kanyang ng community na to. Yung prime location na sinasabi ko nga. Napakamahal talaga kung ako ang tatanungin niyo. Meron siyang maliit na pasyalan sa gitna. Kasi airport yan di ba? Ang airport is napakalaki. Domestic lang naman ito. Ito naman hindi yung mga jumbo jet na bumababa. Ito yung mga domestic flight like yung private plane, yung mga ganon. Yung propeller na aeroplano. Yan yun. Close shop for 10 years na. At then ginawang residential. Ayan. Ngayon yung napupuntahan natin yung middle nun. Ayan, merong siyang merong oasis sa gitna nun na merong siyang
may pond siya, tapos may vegetation and everything. Yun ang gusto kong pakita sa inyo guys. Sana magustuhan nyo guys. Papunta na tayo ngayon doon guys. And sa muli guys, mabuhay po tayong lahat ano, at ini-invite ko po ulit kayo na mag-subscribe. At marami pa tayong video gagawin na katulad nito guys, or mga places na pupuntahan na kasama kayo. Sana magustuhan nyo guys. Ito, play na natin ano guys. Yung place na yan. Punta na ako ngayon guys. See you in a bit guys. Yun guys, tayo nagbabalik. Malapit na tayo sa location ano. Mga ilang minuto na lang nandun na tayo. Ayan. Sa mga gusto pong magpa-shoutout guys, sabihin nyo lang po sa akin kung sino po ang shoutout po natin kayo ano. Hello guys, isang napakagandang Biyernes po sa ating lahat dito sa Canada at magandang I think is umaga dyan sa Pilipinas. Ayan, ipasyal ko lang kayo sa dito sa other side of Edmonton. Yeah, downtown, other side of downtown Edmonton. Ayan, ito yung east side. Ayan, kung makikita nyo hindi masyadong ayan, kaya nang husga ng downtown na to. Ito yung other side ng downtown core. So yung mga previous videos ko south side, downtown south side. Ito yung other side naman, going east. Ito yun. So yeah, malaki ang pagkakaiba ng south side Edmonton at saka east side ng Edmonton downtown. Ayan. Lagi namang merong ganoong hindi naman bad side, but hindi kahit paanong i-develop siguro yung lugar ng east side, hindi masyadong madi-develop dahil congested na siya. Napakaraming mga abandoned building, yung ganun. Lagi naman there's a good and bad. Ayun. So guys, kumustahin ko lang kayo kumusta ang inyong halos buong linggo na kasi Friday na ngayon. Kumusta ang inyong nakaraang mga araw sana naman lagi tayong nasa mabuting kalagayan. Ito ang 107 Avenue ng other side of downtown, which is east side. Ayan.
So yeah, matatapos na naman ang isang linggo guys. Ngayon ay Friday na. Tomorrow ay Sabado at ilang araw na lang K-Days actually ngayon guys, start ng K-Days. Plan ko sanang manood ng parade pero hindi ko naman nakita na nga yung parade kasi siguro sa ibang sa iba nilang site kinunan or pinuntahan. Siguro sa kabilang side sila nagdaos. Pero sa ilang araw siguro attend tayo guys ng K-Days. Ayan, K-Days celebration. Parang peryaan sa atin. Maraming mga rides, activities. Mga activities nila talagang kasi season ng activities ngayon guys, festivities yung mga ganun. Mga show, street event, yung mga ganun. Different kind of events during a month of July and August. Ayan, up to September. Ayan, months of events. Merong mga tinatawag na mga street festivals, yung mga dumadayo pa ng mga from different countries para mag-street performance, yung mga street game event or games or whatever, play, yung mga ganon. Yun ang karamihan sa street events. Ang downtown is always ganito kasi may laging yan ang mahirap lang dito guys sa Canada. Maraming construction, marami siyang construction construction everywhere pagka yung summertime. Yun lang ang disadvantage. Sa 109 Street tayo guys, towards to north direction ng Edmonton. Hindi ko pa kayo na-drive dito guys, kaya ayan, pinakikita ko sa inyo yung side na to, different side of the city. Ayan, tayo sa 111 Avenue, 111 Avenue guys. Yun. Diretso na lang tayo guys. Yung nasa kanan ko naman ay Kingsway Mall. Ayan. Pasyal ko nga kayo dyan sa dito, pasyal nga tayo dito guys. Hindi ko pa nakikita ang loob nito Grease ba? Hindi to Grease ba, Bloodsport yata ito guys, community, Bloodsport community.
Ito yung dating not international, domestic airport, city domestic airport na sino-close nila at ginawang development, housing development. So ito namang nasa kan natin ay aviation naman to, Alberta Aviation Museum. Yan. So punta nga tayo dito guys sa ano na to, dito sa community ng Blasport na to. Hindi pa ako napunta rito eh. Hindi ko alam kung saan ang entrance ito. Baka dito guys ang entrance ito. Dito ang entrance guys. No exit. Tingnan lang natin. Ito yung mga housing nila. Ayan. Ayan, Blasport. Ayan. Welcome to Blasport. Ito guys supposedly napakamahal ng bahay dito kasi sentro to ng downtown. Hindi naman sentro pero adjacent lang sa downtown core. Dating airport siya. Ayan guys, mga building. May mga nakatira na rin pala guys. Tagal-tagal na. Maganda rin pala guys. Hindi ko akalain na develop nila ng ganito to. Dating domestic airport, city airport ang tawag nila. Pero guys ngayon maraming development na ginawa. Napakalawak pa nito guys eh. Ayan, dating city airport. Thermal energy. Kung makikita nyo guys yung thermal energy. Ayan. Ayan yata yung ayan, kung makikita nyo guys yung thermal energy. Yan, ang dami pang development guys. Hindi ko matatapos pa ito na matagal pa ito. Kasi ang lawak nito. Pero ang dami na ginagawa housing. Hindi ko kaalain guys na gumanda pala yung lugar na to. Dating ito yung dating domestic airport dito sa middle ng Edmonton.
Middle ng Edmonton City. Matagal na to na inopen eh. Ginawang community or isang community development, pero hindi ko alam na ganitong napaganda pala nila. Papasyal lang natin ang bahagya guys. Merong ano dun eh, bird watching dun. Kung mapapansin nyo guys, kitang kita yung downtown dito kasi ang downtown core is napakalapit lang dito sa lugar na to. Hindi ko alam na dito guys, kung munting kaalaman, ito yung airport na dati bago to buksan, ng operational pa to. Dito namin kinukuha yung mga shipment namin pagka Saturday morning, yung mga shipment ng Saturday, special deliveries, yung mga ganong special packages na intended for Saturday deliveries. Dito namin kinukuha yan sa airport na to. Tingnan nyo naman guys, saan naging development. Hindi ko akalain na ganitong mapapaganda nila itong lugar na to. Oh, kita nyo guys, oh. Hindi ko alam na yung mga vegetation kasi kung contaminated kasi yung lugar na to dahil sa napakahabang panahon na ito ay airport. So yung mga oil and everything dito matapon. Pero hindi, napaganda nila. Pakita ko sa inyo guys. Yan guys, oh. Yan, oh, may mga birds pa, yung mga yan, oh. Ang daming ang daming birds, geese. Kung makikita nyo guys sa kabila, ang daming geese, oh. Hindi ko alam na napaganda nila to guys. So guys, ito ang City of Edmonton Airport, domestic airport dito sa sentro ng Edmonton City. Yan, Edmonton, Alberta. Ayan, kung makikita nyo guys, from here, yun yung downtown core, yung maraming building na yan. So napakalapit lang talaga. Since close nila to, yung city na to, na city airport na to, ginawa na nilang housing development or community. So ngayon ay napakarami pang bakante. Yan ang unang-una nilang ginawa. Kung makikita nyo guys, hindi ko alain na ganyan yung napaganda nila. Yan. Ang talagang mandate dito, ang bylaws talaga dito sa City of Edmonton o sa Alberta, pagka nagtayo ka ng isang subdivision o community o housing development, kailangan malaking portion pa rin dyan vegetation or yung mga ganitong wetlands, yung mga ganitong park or green spaces at saka water. Ayan. Ito kasi yung flood mitigation project ng Edmonton sa mga city or mga community. Itong gumagawa sila ng isang malaking man-made lake para kung magkaroon ng local flooding, para ma-mitigate nila yung yung flood sa mga houses, yung mga sa community o sa street o sa road. Gumagawa sila ng isang malaking man-made lake. Humuhukay talaga sila para dito tumapon yung mga tubig, excess water sa mga street na hindi dapat mag-flood, right? So ito yung ginagawa nila. Ayan.
Kaya kung makikita nyo guys yung vegetation, napakaganda. Oh. Parang kung makikita nyo, oasis in the middle of city, no? Kasi kung imagine niyo guys, ito napakalaking yung space na ito na inilaan talaga nila para dito sa mga vegetation para sa mga dito sa mga wild or migrating geese, ducks and everything. Yung space na to worth millions. Dahil nga sa tinatawag nilang bylaws ng city na hindi ko po pwedeng mag-develop ng isang community na wala nitong big spaces or green spaces. So ito yung mandate talaga. So bylaw talaga, pagka ikaw naglagay ng isang community sa gitna kung saan man, it doesn't matter, talagang kailangan mo obliged ka talaga mag-develop ng isang malaking mitigation or flood control a pond para sa hindi magbaha sa city or kung saan community yung i-develop. Ayan. So guys, kung mapapansin nyo, ang daming birds. Ayan guys, oh. Ito mga Canadian geese kung saan lugar. Itong Canadian geese na to nakakarating to sa iba-ibang lugar, ha. Hindi lang dito sa Amerika, kung saan part ng ng bansa or ng ibang bansa or US, I think US, Mexico, yung mga ganyan. Nagma-migrate sila, umaalis sila dito during winter season. So pagka mga summer season, bumabalik sila. Ito nga yun, no, guys. Kaya guys, tingnan nyo, hindi mo isipin na ito ay middle ng city, ha. Ganito talaga ang mandate nila. Tingnan nyo guys yung mga green vegetation, napakakalusog nila. O, tingnan mo. Sino ba naman mag-aakala na ito ay nasa kagagitnaan mismo ng adjacent lang sa downtown core ng Edmonton. Ilang minutong rides by car, probably 3 minutes. Kasi nga tingnan nyo, makikita nyo guys yung Edmonton core, yung mga mataas na building na yan. Would you imagine guys, nila to, napaganda nila. Ito guys, marami nagsasabi na hindi nga space for residential kasi nga yung mga toxic na naikalat ng mga aeroplano for the long period of time na ginagamit nila to. Pero ngayon tingnan nyo guys, na-develop nila ng napakaganda. Hindi lang geese ang meron sa kanya, may mga hindi ko alam kung ano yung maliit na yun eh. May mga maliliit siya. Lapitan natin guys kung ano yan. Hilap eh. Ito migratory to.
Itong ano to, parang ducklings sila pero hindi. Ano na siya? Full grown ano na siya, duck. Ito hindi ito local. Yan. Hindi ko alam kung saan bansa nang galing to o saan part ng Europe or Asia nang galing itong duck na to, itong maliit na to. Ayan. Pero itong geese na to is locally lang to eh. Canadian geese is dito lang nag-i-stay sa Canada, which is yung part na hindi nag-i-snow. Punta sila ng British Columbia, yung ganyan. Pero nagpupunta rin sila ng US o some part of Mexico, yung mga ganoon. Hindi ko alam kung nakakarating ng Europe tong geese na to. Pero for sure itong maliliit na to galing ito ng Asia or Europe. Hindi ko alam, or Mexico. Ito migratory. Yan ang susunod siguro nating alamin. Tayo maraming katanungan sa mga migratory birds na to. Pero hindi ito domesticated guys dito sa Canada. Ayan. Ang one thing for sure guys, itong Canadian geese, napakarami ito sa US. Pagka nagma-migrate to sa part ng US na hindi nag-snow during winter time dito sa Canada. So yan, sumasakit nga ang ulo nila dyan sometimes kasi magdudumi yan. Ako, mapalakas magdumi yan guys. At tingnan nyo guys sa mga vegetation, napakaganda. Ito yung sinasabi ko sa inyo guys, kahit saan talaga tumutubo siya. Kahit dito sa ano na to, andito ang dami. Ganda nila ang dami. Ang tubig guys, ang ganda. Tingnan nyo kung makikita nyo yung tubig guys. Marami siya mga vegetation sa ilalim. Ang susunod natin pupuntahan guys, yung yung Big Lake. Big Lake napakaganda rin. Isang may mga birds watching platform platform na silang inilagay doon para doon ka or boardwalk. Doon ka maglalakad para makita mo yung mga birds. So tingnan nyo guys yung mga vegetation sa ibaba Talagang hindi Ayan ang lakas magdumi ng mga na yan, mga birds na to. Hindi pa mawawalan dito guys ng itlog Sigurado yan, nangingitlog sila dito So guys, ang ganda ng dahon, ang ganda ng puno na to, at ang ganda ng mga damo na to. Tataba. Ito guys, ang ganda Hindi ko alam kung ano to Parang lahat naman hindi ko alam. Parang parang lemongrass na mataas.